Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maganda umaga rin, Father Vic. Tayo po ay nasa huling araw ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pentecostes, ang pagdating ng Espiritu Santo sa mga apostoles at sa ating inang si Maria. At sa ating misa mamayang gabi, ito ay misa na para sa dakilang kapistahan na ito. Kaya naman ang ating mga pagbasa ngayon ay tumatalakay sa kung ano ang mga naging huling pag-uusap sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Sa unang pagbasa, sa kwento ng buhay ni Pablo. At dito sa ating ebanghelyo, matapos na sabihin ni Jesus kay Pedro kung ano ang mangyayari sa kanya, ang nagtanong ngayon si Pedro. At ang tinutukoy ni Pedro sa kanyang tanong, si Juan, ang alagad na mahal ni Jesus. Na para bang sinasabi ni Pedro, kung sinabi ninyo na ako ay kinakailangan mag-unat ng aking mga kamay, iba ang magbibihis sa akin at dadalhin ako sa lugar na hindi ko gusto. Ano naman po ang mangyayari dito sa kasama naming ito? Ang tinutukoy ang alagad na mahal ni Jesus. At dito sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Na para bang ang sinasabi ni Jesus kay Pedro, bakit hindi mo na lamang intindihin ang kung ano ang sinabi ko sa iyo at huwag mo nang pakialaman pa ang buhay ng may buhay? Huwag mo nang problemahin pa ang kung ano ang mangyayari sa mga kasama mo. Kaya naman ang naging malinaw na sagot ni Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Pero itong sagot na ito ni Jesus ay literal na kumalat sa mga alagad, na para bang ang pagkaintindi nila, itong alagad na mahal na ito ni Jesus ay hindi mamamatay. Siya ay mananatili hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Pero kung pakikinggan nating mabuti ang sinabi ni Jesus, wala siyang sinabing mabubuhay ng ganoon katagal itong alagad na ito na mahal ni Jesus. Kundi katulad ng nakasulat, ang sinabi ni Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Mga kapatid, sa ating pagninilay sa huling araw na ito, bago ang dakilang kapistahan ng pagdating ng Espiritu Santo, magandang pagnilayan natin ang mga salitang ito, ang pangyayaring ito, sapagkat kung minsan katulad tayo ni Pedro, na para bang hindi tayo kontento sa kung ano ang mayroon tayo, kung ang pag-uusapan ay ang ating pagsisikap na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Kung minsan sinisilip pa natin at hinahanap pa natin ang kung ano ang mayroon sa iba at kung ano ang mangyayari sa iba. At dito nagkakaroon ng problema, di ba? Lord, bakit naman siya ganito? Bakit naman siya mas marami yatang biyaya? Bakit naman siya parang hindi yata nagkakaroon ng matinding problema? Bakit ako puro na lang problema? Bakit ako ganito ang nangyayari sa buhay ko? Napakahirap kapag ganito ang ating magiging uri ng paglilingkod. Hindi maaaring palagi tayong nakatingin sa iba. Sa buhay paglilingkod, tandaan natin,
ang Diyos lang ang ating pinaglilingkuran. Siya lamang ang dahilan ng lahat ng ginagawa natin at sa Kanya lamang dapat patungo ang lahat sa atin. Huwag nating hayaan na maapektuhan tayo ng kung anuman ang nangyayari sa ating paligid. Oo, nangyayari yan. Hindi tayo bulag, hindi tayo bingi, hindi tayo pipi, at lalong hindi tayo manhid. Pero huwag nating hayaan na dahil sa mga sitwasyon na yan, ang relasyon natin sa Diyos ay maapektuhan. Di ba malinaw, dumating tayo sa mundong ito mag-isa at babalik tayo sana sa Diyos mag-isa. Kahit nga yung mga kambal, di ba? Hindi naman sila dumating sa mundong ito ng magkasabay na magkasabay. Merong pagitan na mga minuto o segundo, hindi sabay. Kung mag-isa tayong dumating sa mundong ito, isipin nating mabuti, kapag babalik tayo at haharap sa Ama, mag-isa rin tayo, di ba? Kahit na nga yung mga taong pinahahalagahan natin sa buhay, yung inyong asawa, yung inyong mga anak, yung mga taong itinuturing nyong napaka-importante na pag sila'y nawala, sasabihin mo, mamamatay ako. Hindi mo rin naman sila kasabay aalis sa mundong ito. Kaya yun yung mas pagtibayin natin, ang personal na relasyon natin sa Diyos. Para kung dumating ang oras na tayo haharap sa Kanya mag-isa, matagpuan tayong karapat-dapat. Kaya sa tanong ni Pedro, Panginoon, ano naman po ang mangyayari sa taong ito? Ang malinaw na sagot ng ating Panginoon, ano sa iyo? Bakit hindi mo intindihin ang sarili mo? Amen.